Alright mga amigos, tila kinakarma na ngayon si Mexican boxing superstar Saul Canelo Alvarez. Matatanda ang maraming mga boxing fans ang nagalit kay Canelo nang hindi nito labanan si David the Mexican Monster Benavidez, na ilang taon nga pong #1 contender sa kanyang titulo, pero napilitan na lang umakyat ng light heavyweight dahil ayaw pong labanan ni Canelo. Matatanda ang humihingi si Canelo ng $150 million to $200 million bago pumalag kay Benavidez. Overpriced sa madaling salita. Pero ngayong tinalo na si Canelo ni Terence "Bud" Crawford at siya na ngayon ang naghahabol sa mga belts at paikipag-rematch. Mukhang ipatitikim din ni Crawford ang ginawa ni Canelo kay Benavidez. Matatanda ang kamakailan na ibalita ko sa inyo na sinabi po ng Team Canelo mula sa report ng TV Azteca na ang paikipag-rematch nga daw po kay Terence Crawford ang kanilang target at nasa negosasyon na ito sa kasalukuyan. Pero mukhang hindi ganong kadali mapapapayag si Crawford dahil may malaking pagbabagong hinihingi ang kampo ni Crawford. Sa kanilang naging unang laban, sinasabi sa mga report na tinatayang $100 million ang guaranteed purse ni Canelo habang $25 million lang kay Crawford. Pero pa doon yung pay-per-view at gate revenue. Malaki ang sinakripisyo ni Crawford sa unang laban dahil siya yung naghahabol kay Canelo that time. Pero ngayong si Canelo na ang naghahabol kay Crawford. At kung hindi nga daw po $100 million ang ibabayad kay Crawford sa rematch kay Canelo, kalimutan na lang ito. Heto po't basahin natin ang pahayag ni Bernie the Boxer, ang isa sa mga trainer ni Crawford. Anya, let me say this one last time. If they don't give him $100 million, it ain't happening. Them is Crawford's words. So yan daw po ang mismong sinabi ni Crawford. At para kay kamahalang Turki Al Sheikh, medyo mahirap i-produce yung ganong kalaking bayad para kay Crawford. Dahil hindi naman po na-reach ni Crawford yung estado ng katulad ng kasikatan ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather. Bagamat si Crawford ang pound for pound king, wala siyang laban na nakapasok sa top 10 ng paramihan ng bentahan ng pay-per-view. Si Canelo nakapasok man sa top 10 pero dahil kalaban niya ron si Mayweather. Pero yung laban nila ni Triple G ay hindi rin po nakapasok sa top 10. Kaya naman ang tanong, willing ba si kamahalang Turki Al Sheikh na sumugal kay Canelo at Crawford na babayaran niya ng $100 milyong para sa isang laban na wala na masyadong public demand? Duda akong itutuloy ito kung ganong kalaki ang hinihingi ni Crawford. Lalo na't may mga balita na naghihigpit ng sinturon ng Saudi sa pamumudmod ng pera sa boxing. Dahil kamakailan nga lamang po binili ng Public Investment Fund ng Saudi Arabia ang Electronic Arts sa halagang humigit kumulang $55 billion, kung saan sinasabing maaapektuhan ng ilang mga proyekto nila na pinondohan nila noon, subalit kasalukuyang nasa financial distress. Dagdag pa sa problema ni Canelo kapag hindi nakipag-rematch si Crawford sa kanya. Mapipilitan siyang labanan ang mga boksingerong hindi masyadong kilala, subalit malaki ang tsansang tumalo sa kanya. Tulad na nga lamang po ng #1 contender sa IBF na si Osleis Iglesias na may taas na 6'2". May kartadang 14-0 with 13 knockouts at ang galawan ay mabilis na parang si David Morrell. Hindi rin nakasisiguro si Canelong mananalo siya sa WBC Interim Super Middleweight Champion na si Christian Mbili. May kartadang 29-0, 1 draw with 24 knockouts. Idagdag mo pa sa mga nakaabang kay Canelo sina Lester Martinez at Hamza Shiraz. Kung ibibase natin ang naging huling performance ni Canelo laban kay Crawford, mukhang mahihirapan talaga siya sa mga kasalukuyang top contenders sa super middleweight.